Kinukulang ako, pamasahe pa lang kulang na. Sumama ako sa isang grupo na gumagawa ng hindi maganda. Yun nga, yung nag-shoplift ng mga pagkain. Minsan damit para ibenta, para may pera, panggamit or pang-inom. Madali para kay Simplicio na pasukin ng shoplifting hindi lang dahil sa kulang ang kanyang kinikita sa trabaho, kundi naghahatid din ito ng saya sa kanya kasama ang barkada. Parang masaya kami doon. Kumbaga pagalingan. Kumbaga kung paano mo siya makukuha nang hindi kayo mauhuli at kung paano mo siya isasagawa na maipapagyabang mo siya. Subalit ang kasiyahang kanyang natamo ay panandalian lamang. Kasi yung naalala mo yung pamilya na pagkasama sila buo. Tapos ikaw na sa isang kwarto, makakarinig ka ng music, ng Christmas song. Pero ikaw nasa kwarto lang nag-iisa. Dahil sa madalas na lango sa alak ang mga magulang ni Simplicio, pag-aaway at magulong bahay ang laging dinadatnan ng kanyang mga kapatid noon. Sa kanyang musmos na isipan, lumuwas sila ng kanyang mga kapatid patungong Maynila upang takasan ang ingay sa kinalakhang pamilya. Natuto siyang tumayo mula sa sariling mga paa at namulat ang isip sa kasalanan. Akala ko noon pag may barkada ka, sasaya ka eh. Andyan yung inuman, kwentuhan, magdamag, andyan na rin yung babae. Ngunit isang katanungan ang tumatak sa kanyang isipan. Sabi ko na, Lord, ito po ba yung gusto niyong buhay sa akin? Yung malungkot ka sa tuwing araw. Sa tuwing araw mo, maraming kagaya ko na broken family na nalulungkot. Sabi ko, Lord, hindi man ako ganun madasali nun, pero pagka Christmas, maniwala man kayo sa hindi. Ang taong nalulungkot, magdadasal at magdadasal. Pinangako ko sa sarili ko na hanggat makakaya ko, hindi ko sisirain ang pamilya ko. Kailangan kong i-give up yung mga sarili kong kagustuhan. Like inom, sugal, sigarilyo. Tinanggal ko yung sarili kong kasiyahan para sa kasiyahan ng asawa ko at ng magiging anak ko. Iyan ang naging panata ni Simplicio hanggang sa maikasal siya kay Lenny. Nakapag-ipon silang mag-asawa at nakabili ng tricycle bilang pagkakakitaan. Habang nakakaluwag-luwag na sila sa kanilang buhay, doon naman sila unti-unting kinakatagpo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Kristiyanong kapatid. Nung binago ng Panginoon ang buhay niya, lahat ng kagustuhan niya, lahat ng bisyo niya, isinantabi niya. Parang na-excited ako dun sa buhay niya. Paano tinwist ng Panginoon ang buhay niya sa nothing to something. Nakakilala sa Panginoon si Simplicio at doon nagsimulang isuko ang buhay sa kanya. Yung time na yun, nung hinipo ng Panginoon buhay ko, talagang nakita ko kung gaano kaganda ang mundo, kung gaano kasarap mabuhay nang nasa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko inakala na gagawa ka ng, hindi ko inakala na yung Pasko, gagawin mo pala na mas mabuti sa hinaharap. Nagtrabaho si Simplicio sa United Arab Emirates kasama ang kanyang asawa, habang naiwan sa Pilipinas ang dalawa nilang anak. Hindi man siya nakaranas ng kalinga mula sa mga magulang, ibinuhos naman sa kanya ng Panginoon ang pag-ibig na hindi kayang pantayan ng sino man sa mundo. Kung paano ako noon umiiyak na mag-isa, umiiyak pa rin ako, pero sa galak, sa saya. Ang pinanghahawakan ko ngayon is yung Philippians 4:13. You can do anything through Him who gives me strength.